Alin ang pinakamasarap, pinaka-the best, at pinakamabentang ensaymada? Malalaman nyo na mamaya sa Kay Susan tayo. Parang sarap na ensaymada talaga. Hanap tayo. So mula bata, makahiling na kayo sa ensaymada? Yes, ma'am. Buti Napakahilig. naman kayo nagbungang ensaymada. Hindi naman. Kaya so, ano ang pinapartner niya pag kumakain? Coffee. Coffee pa rin. Bakit coffee? Eh, yung tulad ng sinabi niya, yung kasi matamis na ensaymada. Ay, yung bang nanliligaw sa'yo, niregaluhan ka ng ensaymada? Hindi nga eh, pero malalaman niya na ngayon. Halimbawa, niregaluhan ka ng manliligaw mo ng ensaymada, okay ba sa'yo? Okay lang, pero sana dose-dosena. So, nung mga anong taon ho yun na mahilig kayo sa ensaymada? Mga nakaraan 5 taon. 5 taon? Eh, bakit nung tumigil na kayong kumain? Hindi, wala na akong ipin eh. Sisigaw ninyo, ano pa kundi kay Susan tayo, kay Susan tayo, kay Susan tayo, kay Susan tayo. Ang international pop star na si Billy Crawford makikipagkulitan sa atin. Yun! Ang galing naman! Ang galing! Ang galing! Isang kakaibang palabas din ang mapapanood nyo kung saan ang mga bida ay mga anino. Ang starstruck Avengers na sina Dex at Lizzie titikman ang tamis ng ensaymada. At ano nga ba ang benefits ng L-carnitine? One afternoon, 3 bagets ang aming nakilala. Si Roseanne, the only rose among the thorns, ang only girl sa grupo. Si Nico, pang that's my boy ang dating, makulit na chikiting. At si Elizar, small but terrible kung ituring. Pag nagsama-sama, hala, kulitan na. Pero bukod sa kapwa makukulit, iisa rin ang kanilang hilig, ang mag-drawing. Mahilig po akong mag-drawings. Mga anime po minsan, o kaya po yung normal po na tao. Ang madalas ko pong yung drawing ay animes. Para pong kapag yung drawing mo po, para pong ikaw yun. Yun na lang po yung libangan ko, yung mag-color po nung sa libro po, yung mga yan dapat po, yung gusto ko pong kulayan. Sari-saring malikhaing bagay ang nais gawin ng mga bata. At madalas pa raw, lalo na tuwing brown out, gumagawa din sila ng sarili nilang palabas. Gamit lang ang kumot at kandila, isang puppet show ang kanilang itinatanghal. Ano yan? Wow, ang galing! Ano yan? Maliit na aso? Kasing kulit din ng 3 bagets ang 2 starstruck kids na ito, sina Sandy at Serge. At saka cute. Alam mo ba, meron tayo magiging bago na kaibigan. Oh! Nasaan na sila? Ayun o! Dahil hilig ng 3 bagets ang kung ano-anong bagay na malikhain, may kakaibang sorpresa sa kanila sina Sandy at Serge. Alam mo ba kung anong gagawin natin dito? Hindi pa. Manonood tayo ng shadow play. Ano ba ang shadow play? Ang shadow play ay isang play na may mga anino. Wow, talaga? Sige, tara na! Introducing Anino Shadow Play Collective. Ito ang grupong nagtatanghal ng iba't ibang dula gamit lang ang mga anino na pinasimula ng malilikhaing estudyante ng Philippine High School for Culture and the Arts. Noong nagsimula yung anino, yun nga, nagkakaroon ng mga brownouts kasi sa makiling, and then eventually, dahil walang magawa yung mga estudyante,
Sa halip na gumawa ng kung ano, sinachannel lang yung energy sa sining. Nararamdaman ko ang kanyang pagmamalasakit sa kaharian. Ang simpleng classroom play noon, ngayon ay nakararating na sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kamakailan lang, ang kanilang shadow play version ng Florante at Laura ay naimbitahang mag-perform sa Prague sa Europa. Ang itinuturing na World Puppet Show Capital, alam niyo bang first time na maimbitahan ng Pilipinas dito? Yung international recognition, parang isa yun sa nagbibigay ng motivation sa grupo para ipagpatuloy pa. Kasi dito sa Pilipinas, parang hindi ganun kagamit ng tama ang shadow play. Dito sa Museo Pambata, tuwing weekend ang kanilang performance. Excited ang lahat. Simple lang ang buhay niya. Maya-maya lang nagsimula na ang pagtatanghal. Wala siya gaanong pinagkakaabalahan. Pero huwag ka, bibiro ang trabaho ng magtitibag. Araw-araw ba namang, tibag, tibag, tibag. Isang kwento ang binigyang buhay gamit lang ang sari-saring anino ng kung ano-anong bagay. Natahimik at namangha ang ating mga chikiting. Tibag, tibag, Tibag. Tuluyang nabago ang takbo ng kanyang isip at ayaw na niyang manatili sa isang pwesto. Maya-maya pa, bagong kwento naman. Itong si Sandy, nag-volunteer at nakisayaw pa sa mga anino. Bukod pala sa mga ginupit na papel, pati anino ng mga tao, kasali rin sa shadow play. Saan ka pupunta o sundalong patpat? Saan ka dadalhin ng kabayo mong bayan? Pagkatapos ng palabas, isa-isang binutingting at sinubukan ng mga bisita ang iba't ibang images na ginamit sa pagtatanghal. Kanin ba po kayo nakagawa ng gano'n? Ito, dinrawing lang. Ano yung nakita po? Di ba po kami nakakanood ng ganong kaganda po na palabas? Parang gusto ko na pong gumawa ng mga ginagawa po nila, yung shadow, yung tao pong ano. Parang gusto ko na pong gumawa. Ano, mga friends, nag-enjoy ba kayo? Oo naman! O ano, ulitin pa natin to? Sige pa! Kung hanap niyo yung kakaiba at nakaaaliw na palabas, nood na rin kayo ng Dula ng Anino. Kay Susan tayo! Susunod, dalawang tagahanga. Paiiyakin ni Billy Crawford. Bakit kaya? Ba't hindi na buo? Ba't nasira? Kay Susan tayo! Unang nakilala bilang mainstay ng teen-oriented show na Dad's Entertainment noong late 80s. Gusto mo sa Mega Mall kita dalhin? Hinangaan ng marami dahil sa ipinamalas na galing sa pagkanta at pagsayaw. Yan si Billy Crawford, chikiting pa lang, total performer na ang dating. Sino nga naman ang mag-aakala na ang dating child star ng Pinas ay isa ng certified international star? Yes, you heard me right. Kaya wag natin siyang ismulin. Dahil hindi lang sa Asia umariba ang karir ng ating bida. Maging sa United Kingdom, France at ibang bahagi ng Europa, naging matunog ang pangalan niya. Meet Joanna, ang masugid na tagahanga ni Billy. December 26, 1999 daw, nang unang mapansin ng dalaga ang husay ng iniidolo. Mula noon, naging number 1 na si Billy sa puso niya. Sinusulat ko pa po yung date and time ng Pop Cola commercial. Mga accessories niya po, is watch, lahat po yun. Date and time ng shows, dialogues, interviews, pictures, posters. CD po sa cassette tape kahit pareho lang po yung laman.
Ito naman si Angela, child star pa lang daw si Billy, ay die-hard fan na siya. Obvious pa, halos matunaw ang mga litrato ni Billy sa kada titig mo, Day. Kahit nung bata pa, sobrang talented na hindi mo akala na ganong edad, nakakasayo ng ganon, nakakanta. Tapos yung up to now, yung sobrang down to earth, sobrang galing na performer. Ka-level nila Justin, Asher. O siya mga sister, dahil pinabilib niyo ako sa tindi ng paghanga niyo kay Billy, mag-aalang wish ko lang ang aking beauty. Pero bago niyo makaharap ang ultimate idol ng lahat, ako muna ang makikipag-banding sa cutie pie na ito. Billy, kwento mo muna sa amin kung paano ka ba naging isang international star. Kasi natatandaan ko na napapanood kita sa That's. Nakakatuwa ka dahil laging ikaw yung parang patapos na yung program. Yung Bulilit. Right. Yung makulit. So, kwento mo naman sa amin briefly. Well, nag-start actually siya nung pumunta po ako sa States. Wala akong intention to join showbiz again. Actually, I was there for my parents. Pero sobrang bored. Wala akong magawa dun sa Texas. So I joined the talent show. Tapos pagkatapos ng talent show, briefly, one of the judges, she's a manager sa New York po. Then that's yung in-offer niya po na lumipat ako sa New York, mag-start, kilala niya raw ang mga producers doon na magpo-produce ng mga kanta, tapos magta-try na lang kami magkuha ng mga record deal. Tapos tuloy-tuloy na po yun. So tapos ano ngayon ang feeling mo na sobrang hindi lang successful Sobrang successful ka na ngayon. Bakit hindi ka lang sa Jahe naman. Pilipinas? Hindi ka lang sa Pilipinas, syempre siyempre sa Europe, sa US. Anong feeling? Siyempre po, it's overwhelming. It's a big weight on your shoulders nga po. Also, it's undescribable yung feeling mo. Siyempre yung hindi mo alam na mararating mo yung target mo. Sandali ko palang nakakausap si Billy pero feel ko na ang tindi ng pagmamahal niya sa trabaho. Teka, curious lang ang lola mo. May time ka pa ba sa love life, iho? Si Mandy Moore daw, naging girlfriend mo ba siya? Ang tagal na nun. When was that? That was a long time ago. When was that? How old I were you? was 17 ako nun. And she was 16 at that time. So medyo matagal na rin po. Tagal na, mga 10 years ago. So sa ngayon, sino naman ang nagpapatulog ng puso mo? Wala ngayon. Wala ako ngayon. Wala. Number ko po 0917-832. Hindi, naghahanap lang muna. Hi! I'm sure nagkakandara pa na ang mga chika babes out there, Billy. So gaano ka-importante sa'yo ang fans at paano mo sila pinapahalata? Ang mga fans po, they're the reasons why yung mga artista nandito. Kung wala media, walang press, walang photographers, walang fans especially, wala kami mga artista, wala kaming trabaho. We're doing this not just for us, para sa kanila rin po ito. So kung happy yung fans namin, happy kami. How sweet! Kaya bago pa tayo magkaiyakan, mabuti pa papasukin na natin ang iyong dalawang fans. Oh no! Imbes na magtatalon sa tuwa, hagulgol ang isinalubong kay Idol. Huwag ka na umiyak, nandito ako. Parang nakakita ng multo, no? Pangit ba ako? Nakakita ako ng multo? Pihadong nagulat si Billy sa sorpresa niyo mga ate. Di raw niya inakalang ang paghanga niyo'y ganyan katindi. Yes. Ako nasa studio, hindi ko na po picture natin. Ba't hindi na ba? Hindi na ako camera. Ba't kasi? Ay, lahat po ng damit mo. Tingnan po. Wow! Huwag na pakita sa camera to. Medyo masagwa to eh. Ito po yung film mo, wala ko ng buo. Ito yung ballpen yung pong ginamit mo nagsabi. Ang galing mo. Ano? Mahilig ako kasi kumain ng kanin tsaka danggit eh. Kaya yan. Danggit to? Wow! Maging ang favorite food ni Billy. Di niyo pinalampas. Danggit. Ito, hindi na talaga ako baka masawa na talaga ako sa danggit. Ang dami ng danggit dito. Ikakasal ka na pala. Ikakasal ka na. Saan ako kakasal? Look at this invitation. Ewan po kayo magkagalit. Joke lang. How come? Nakakagulat
nagulat din. Ano, kakasal. Kailan tayo kakasal? Wedding bells are ringing. Magnininang ba ako? Franco, John, Ria, Mom, Dad, kakasal na raw ako. Parang ka naglalabas sa likod. Kaya para sa ating Diba? panghimagas, Tapos yung paa mo, teach us some ganyan. moves, Billy. Ha? Kayo naman, tita. Hindi na, kayo na. Ikaw naman eh. Kala nyo nakakaligtas kayo eh. Pati ba naman ako trip mong subukan? Aba, di yata kita uurungan. Ganito tayo. Ganito lang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Yun! Ang galing nyo! Ang galing! Ang galing! Tapos ganyan. Turuan, ganyan din kayo. Nakatutuwang malaman na ang isang Billy Crawford ay di nakalilimot lumingon sa kanyang pinanggalingan. World-class mang maituturing, Pinoy na Pinoy pa rin sa isip at damdamin. Yan si Billy, saan man makarating. Proud to be Pinoy pa rin. So Billy, thank you very much. No At problem, talagang tita. pinasaya mo yung mga fans mo, ha? Thank you. More power. Thank you very much. And God bless. Thank you. Okay, thank you, ha? Thank you. At huwag Thank ka you. magbabago, ha? Hindi po. Oh. Hindi po. Upakan ako ng 2 fans. Sana lagi kang ganyan. Apo. Always humble. Thank you. Thank you everybody. Maraming salamat po. Kay Susan tayo. Kay Susan tayo! Susunod, Best Ensaymada. Matikman na kaya ng Starstruck Love Team na ito? Kay Susan tayo! Uy, ensaymada. Walang lasa? Hanap niyo ba'y the best ensaymada? Cheesy, malambot, at tamang-tama ang tamis? Dream, believe, survive, starstruck. Dex and Lizzie, try niyo kaya ang ipinagmamalaking ensaymada ng Hizons. Balita ko, kapangpangan yung may-ari ng Hizons eh. Oo nga since 1946 na nga ito eh. Tagal na rin, no? May halos 6 na dekada na nga ang negosyong cakes and pastries ng pamilya Hizon. At sa itinagal ng panahon, best-seller pa rin daw ang kanilang malasang ensaymada. Ang lambot-lambot. Lambot-lambot nga. Ikaw, How do you want your ensaymada? With cheddar cheese? O queso de bola? Sa dalawang variants ng keso, ewan para kung hindi maging cheesy ang merienda nyo. malambot pero medyo rough yung tinapay. Hindi siya talaga firm. Pero masarap. Yan. Lasang-lasa ko yung butter tsaka yung cheese nitong ensaymada. Talagang complete na. O siya, Dex and Lizzie, say cheese! What's your flavor? Tell me, what's your flavor? Napakaraming variants naman ng ensaymada ang pagpipilian dito sa Mega Milk Bake Shop na pag-aari ng tatay ni Nino Mulak, ang dating child wonder of the Philippines. Bukod sa masarap na, mura pa, lahat ng ingredients yung naging nagamit namin, yung the best ingredients in town. Bukod sa regular ensaymada, pwede niyo subukan ang filling at topping na ham. Almusal with salted egg ensaymada. Try nyo! Don't forget the red beans. At manlalagkit kayo sa tamis ng yema. And for chocolate lovers, chocolate ensaymada is still better.
Yung tinatawag naming ensaymada na sugar-free. Kasi maganda yan sa mga may diabetes. Hindi nakakasawa. Tsaka malambot yung ano niya. Malambot. Kahit na matagal na. Gusto niyo bang silipin ang magic ng pagluluto ng kanilang specialty? There you have it! Alam mo, masarap lahat pero syempre, favorite ko pa rin yung chocolate kasi lasang-lasa talaga yung chocolate eh. Tsaka yung milk, no, ay yung cheese, mega milk talaga. Punta naman tayo sa Cafe Mary Grace sa Serendra. Ensaymada rin daw ang flagship nila. It's very soft, it melts in the mouth. We make them only with premium ingredients, real butter, real eggs. We have no preservatives or artificial coloring. We bake them fresh every day. Tingnan nyo naman ang iba pa nilang ensaymada. Hitsura pa lang, maglalaway ka na. Pa-order nga, miss. 3 cheese ensaymada, please. Would you like to try caramel sauce and toasted kasoy? Paad kaya ng Laguna cheese? Okay, 1 more cinnamon apple to go. Wow! Banana chocolate for take-out! 1, 2, 3! Ay! Ang Teka ba? super talaga! Daisy, will you be my ensaymada? Ay, girlfriend? Ubusin mo yun natin, ha? Dahil sa dami ng cheese, medyo maalat siya. Pero dahil babawi naman yung madaming sugar, kaya sakto lang yung tamis at saka yung alat niya. Hindi siyang nakakasawang tikman. Parang ikaw, hindi ka nakakasawang tikman. Uy, ensaymada. With your favorite ensaymada, feels like heaven talaga ang inyong merienda. Bite now! Kay Susan tayo! Susunod, ano nga ba ang dapat alamin tungkol sa L-carnitine? Feeling wow? Looking wow! Kay Susan tayo! Mabilis ka bang mapagod? Madalas mahilo? Laging nagsusuka? Di makaisip ng tama? O di kaya'y nanghihina? I think I am pregnant. Huwag mag-ilusyon, kuya. Of course, you're not preggy. Kulang ka lang sa energy. Kailangan mo lang ng tulong from the expert, ang L-carnitine. Ang L-carnitine ay isang natural antioxidant. Ito ay amino acid na ginagamit ng ating katawan upang tunawin ang fats at i-convert sa energy. Di man daw maituturing na essential nutrient, ang L-carnitine ay tumutulong naman upang ma-improve ang energy production ng ating body. Ang L-carnitine ay present sa red meat o karne ng baka at maging sa dairy products like cheese, butter, and milk. Ayon sa mga eksperto, 2 to 3 grams of L-carnitine ang kailangan ng ating katawan kada araw. Dahil nga mabilis nitong tinutunaw ang fat sa katawan, mabisang pang papayat ang L-carnitine. I feel sexy. Ayon sa mga pagsusuri, ang taong may regular exercise plus a healthy diet for 12 weeks ay mababawasan ng 1 pound. Pero kung ang regular exercise at healthy diet sa isamahan pa ng 2 grams of L-carnitine intake, abaday! 11 pounds agad ang mababawas sa iyong weight. Feeling wow? Looking wow! Pero
Pero kung inaakala mong ang L-carnitine ay mainam lang sa mga trip magpa-sexy, dyan ka nagkakamali. Maging ang ating brain, malaki ang pakinabang sa L-carnitine. Nakakatanggal ng free radical, antioxidant. So alam natin, pag tumatanda ang isang tao, ang free radicals na nagagawa ng katawan dyan, dumadami at ito ay isa sa mga reasons kung bakit tumatanda ang katawan ng isang tao. Kapag ikaw meron kang component na pwedeng makatanggal itong free radicals, then babagal din yung pagtanda ng iyong katawan. Did you know na nakapagpapabata rin daw ang L-carnitine? May anti-aging elements ito na nakatutulong para maging baby soft ang skin mo. Ang L-carnitine kasi is a bagong component that is being incorporated in a number of cosmetic products. We have lotions, creams, as well as topical ointments that incorporates L-carnitine. Ayon sa isang cardiologist, malaki rin ang role na ginagampanan ng L-carnitine sa ating mga puso. Bukod sa nililinis ito ang coronary arteries, it also helps treat heart-related problems. Ang 2 grams daw ng L-carnitine kada araw sa loob ng 4 na linggo ay nakababawas sa mga komplikasyong dulot ng heart disease. Wish ko lang, pati broken heart ay idamay na. Nakatutulong din ang L-carnitine para mas palakasin ang ating muscles. At para sa mga taong may adult onset diabetes, ang L-carnitine ay mainam din pangontrol ng blood sugar levels. Di man necessity for the body, may mga kabalikat na problemang dulot kung kulang ka sa L-carnitine intake. Marami yun eh. Halimbawa, meron tinatawag na cardiomyopathy. Lumalaki ang puso at humihina ang pagtibok nito. Kaya para sa overall wellness at natural increase in energy ng buong family, subukan na natin ang mga produktong rich in L-carnitine. Kay Susan tayo! Kay Susan tayo! Sa susunod na linggo sa Kay Susan tayo, alamin ang pinagmulan ng mga kinagis na nating laruan. Paano ba lalabanan ang atak ng mga langgam? At sa wakas, KSD meets the megastar. Siguradong winner ito, kaya abangan nyo. Paano? Pasan ko yung daigdig? Hindi. Paano magpaputi ng kilikili? O mga kapuso, kita-kita ulit tayo sa susunod na linggo para sa mga kwentong hitik sa kaalaman, nakalilibang at kapaki-pakinabang. Ako po, si Susan Enriquez, ang kumari nyo. Tandaan, beauty ang buhay nyo dahil tuwing linggo, Kay Susan tayo! Kay Susan tayo!